So ako lang pagamay ng atong gipahimuslan atong Birnis sa gabi kalabot sa paghisgot sa panginahanglan na magpabangon o panginahanglan na magpabangon o ang mga prinsipyo sa pagdumala sa panalapi sa Kristohanong kinabuhi. So, gikuha ni siya sa kalabot sa pagtulungan Bridge and Channel of God, no? Chapter 5. So, unsa maning matanga sa mga tao naghisgutan dinhi nga basahon. Dunay 5 ka klase na kinahanglan ang iglesia ang mga balaan mag-ampo aron mapabangon kining 5 kamatang nga mga tao nga naa sa iglesia. Una, mag-ampo ta nga ang Ginoo magpabangon og mga magbubuhat. Praise the Lord. So, ang buhat sa mga magbubuhat mao nga ang buhat mao nga nagtinguha siya, no, seeking increase nga ang lawas sa Ginoo mutubo, mudako. So, mo ni unang gipambi sa tuig soon nga magampo ang mga balaan, ang iglesia nga makapalugwag daghang mga magbubuhat nga magamit sa Ginoo. Ikaduha, mao nga magpalugwa og mga tao, no? Nagiisgutan dinhi mga tao nga pabangonon nga muhalad sa material nga bahandi alang sa buhat sa Ginoo. Kini mga igsoon nga basaw 1950s pa ni. Nya gipamulong ni diha sa atong igsoon dinhi sa Manila. No? Na nagisgot siya kalabot sa pag-churchize, no, dinhi sa Asia o dinhi po sa Pilipinas. So unsa man ning matanga sa mga tao? Dili lang ni mga tao nga muhalad sa ilang ikapulo o mga halad, kundi giisgutan gyud tungod sa kadako sa panginahanglan sa buhat nga dunay pipila ka mga igsuon nga gipalugwaon sa Ginoo. Ingon itong mga negosyante, no? Nga maghimo sila og ilang negosyo. O kining negosyo gigahin gid nila para sa pag-support sa buhat sa Ginoo nga ang kita ani para gid nila i-offer pag-support sa buhat sa Ginoo. Dili na ni naghisgot og 10%, 15% kundi naa say pinalahi nga labi na sa mga negosyo o negosyante nga kanang income ng negosyohan niya para gina niya i-support, no, sa buhat sa Ginoo. Ikatulong pabangonon diha sa iglesia mao ang mga ansyano. So magampo kita nga diha sa matag dapit di naanay mga magtotoo nga ang Ginoo magpabangon og mga ansyano. Busa dako kayo ni nga panginahanglan kay ansyano sila may magtagad mahitungod sa administrasyon sa iglesia. Ang mga ansyano ang ilang function mao nga maglantaw sila, mga maglalantaw diha sa iglesia. Sila mo'y mangako, sila mo'y mo-administrate sa iglesia nga naa anang lungsura o syudad. Mga igsoon, importante ni sila kay kung wala ni diha sa iglesia, ang iglesia dunay tendency nga magkagubot o dili maayo pagpalakaw, hinungdan nga dili makaabante ang iglesia kung walay mapabangon nga mga ansyano. Dayon sunod ani nga pabangonon mao ang mga diakono o diakonisa. So mostly ang diakono o diakonisa para sa Levitical service, no, sa pagpangalagad sa Levihanong pagpangalagad katong isgutan kagahapon nga naa sa sa sawang nga naa sa gawas.
So, usapon ni sila kay mao ni kaabag sa mga ansyano diha sa locality. Ikalima, pagpabanog mga batanon nga dunay kasing-kasing alang sa Ginoo. Magampo ka. Ang Ginoo nga batanon pabangonon sa Ginoo nga ang mga batanon na higugma sa Ginoo. Mga batanon nga na sila'y kasing-kasing nga alang sa Ginoo andam muhalat sa ilang kaugalingon alang sa Ginoo. Dili ng mga batanon na higugma sa kalibutan. Dili ng mga batanon na higugma sa kahilayan o nahigugma sa mga butang ninyo ta, kundi mga batanon nga nahigugma sa Ginoo ug naay kasing-kasing nga alang sa Ginoo aron sila pud mo'y mangako alang sa mga batanon. Importante kani mga batanon sa atong pagtuon kagahapon kay sila unsaman maoy makig-away. So kagahapon sa atong pagtulungan ang tanang pangidaron alang sa panghimatuod sa Ginoo. Bisan na itong bago pang pila to sa kabulan o bago pang nahimugso sa kaadlaw pataas alang ni sila sa panghimatuod sa Dios. So diha sa iglesia gipakita nga walay dili magamit. Kita tanan mga igsoon, tanang gianak pag-usap. No? Mga igsoon, gamiton ta sa Dios. Bisag bag-o patang magtuto, bag-o patang laluwas, alang ta sa panghimatuod sa Ginoo. So sa banay ni Libe, no? Diha nagikan ang mga unsa man to? Mga Libihanon katong mga lagad diha sa sawang labi na sa mga Levitikanong pag-alagad sa mga praktikal na butang. Dayon, ang gikan po sa mga Levihanon, diha po gikan ang mga saserdote o katong labaw mga saserdote nga nag-alagad diha gyud sa tabernakulo o diha sa templo sa Dios. Pero katong ubang mga banay, dito magikan nila ang mga kasundaluhan. Pero mag-isgot ang mga igsoon kining mga mag-alagad diha sulod sa templo, sa tabernakulo, pag-edad 25, kinahanglan silang i-apprentice. Doon ay 5 years nga apprentice aron nga mahimo po silang qualified angayan, makahimo sa pag-alagad aron kung wala na tong uban na ay mapuli. Kay kuyaw kay sa daan tugon, once na musipyat ka, no, kamatayon ang kapalit mga igsoon. Dili kamay nabutang. Yan katong mga uban miabot ng edad sa ilang pagpangalaga 50 ingon na nato nga doon na igong pangindaron lisod na kayo, pero sila mga igsoon dili ingon nga ipadaplin sila kundi na sila diha sa balay ingon nga panghimatuod mugiya mutudlo, mupaambit sa mga igsoon base sa ilang kasinatian, base sa ilang napahimuslan sa Ginoo o ang ilang igong kasinatian makatabang sa ubang mga balaan. So daygon kayo ang Ginoo mga igsoon. Magampo ta nga ang Ginoo karong panahon na magpalugwa niining mga matang sa mga igsoon. No? So, giisgutan po mga butang gisumpay din nga ato nang naisgutan atong Biyernes gabi kalabot po sa ato ang mga pagkalad. Pero before ko mupadayon, akong tandugon ang atong kahimtang mga igsoon. Nahibalo ta bisan miagi na natong panahon sa atong imar kalabot sa atong gitawag judicial redemption of organic salvation. Mga igsoon, magpasalamat ta sa Dios nga kitang mga tao iyahang gitubos, iyahang giluwas, iyaha pag yung gianak pag-usap, gipaambitan sa kinabuhing dayon. Pasalamat ta. Wa tay gibuhat.
Mga tao tang makasasala, mga tao tang dautan, pero unsa man, ang Dios nahigugma nato, ang Dios nagtagad nato, bisag wa ta mahigugma, bisag wa ta magtagad, pero ang Dios nga naman nagtagad nato, nahigugma nato, bisan ta nahulog sa sala, gipadala ang iyang anak aron nga maoy mangako sa tanan natong mga sala. Pusa salamat sa Ginoo. No? Sa dakong gugma sa Dios nato. Muna kung makakita ta mga igsoon, makadaig, makapasalamat ug makasimba ta sa Ginoo tungod sa iyahang dakong kaluoy o grasya nga hinato. Dayon gipili ta sa Dios. Dili sulagma nga niya taron nagkatigom. Pasalamat ta sa linibo, minilyon nga mga tao usatang gipili. Usata nga naluwas. Busa sa judicial redemption sa balaod ng katubsanan sa Ginoo, unsa man, diha siyang kamatayon sa cross, sa iyang balaod ng katubsanan, iyahatang gipasaylo. Praise the Lord. Gipasaylo ta base sa katubsanan ni Kristo, dayon iyahatang gipasiguli sa Dios, kay kita mga tao nahimulag man tungod sa sala, apan ang kamatayon ni Kristo nagpasiguli nato balik ngadto sa Dios. Dayon iyahatang gimatarong pinaagi ni Kristo, gimatarong ta no sa Dios diha kang Kristo. Mga tao tang dili matarong, mga tao tang dautan, apan pinaagi sa balaod ng katubsanan ni Kristo, gimatarong ta ni Kristo ngadto sa Dios. Dayon ikaw pa, diskuta dito nga, unsa man, gibalaan ta. Dayon ang Ginoo. No? Sa iyahang pagbalaan nato aron mahimo tang katawhan nga ginahin alang lang gyud ta sa Dios. So kung yan nataman ng Ginoo, mo nang pagkaila sa mga tao na karon sa Kristyanidad, nagkalaysita denomination, pasalamat sila, kay giluwa sila sa Dios, gipasaylo ang ilang mga sala, gimatarong na sila, gipasiguli na sa Dios, gibalaan. Kung diha natataman man na igsoon, dili matuman ang tuyo sa Dios. Inumdumi, nganong gibuhat ang tao sa Dios. Tungod kay ang Dios, doon na siya'y tuyo, doon na siya'y plano, doon na siya'y buot buhaton. Ang Diyos doon na siya'y pamatigayon. Pero bisan Diyos siya, dili siya makahimo sa iyang kaugalingon nga siya nga kinahanglan siya natong mga tao. Praise the Lord. Unya kita pong mga tao, di po ta kahimo, di po ta makatuman, o di po ta kabuhat, nining buhat sa Diyos, nining pamatigayon sa Diyos, kung wala po ang Diyos. Sa lakton, na kinahanglan ng Diyos sa tao o kitang tao na kinahanglan sa Diyos. Muna lang natong imar, nag-iisgot na si Kristo na sintro sa nahikay na tuluusan ng Diyos. Nga nung miyagin sa kahikayan, parang ipaambit ang iyang kaugalingon nga ninato. Pero tama ro ba diha? Yan ang balaod nun na katubsanan, dili. Muna naapoy gitawag organic salvation. Sa iyang organikong kaluwasan, una, kung sa may gibuhat sa Diyos, gianak ka pag-usap. Hallelujah! Sa gawas, wala sa'yo problema. No? Gipasaylo na ta, gitubos na ta, no? Gibalaan, gimatarong, gipasiguli na ta sa Diyos. Pero muratag lungon, no? Muratag minatay, kamay lang tanawon, pero wala na'y kinabuhi. Busa, diha siya organikong kaluwasan, gianak ka pag-usap, unay regeneration. Ang pag-anak pag-usap mao nga, gipaambit sa Diyos ang iyahang kinabuhing dayon nganhi natong mga tao diha sa atong espiritu. Mo nang atong espiritu kanhi patay tungod sa salag kalapasan, gibuhi diha kang Kristo. Gianak pag-usab o gipuy-an o gisagulan sa espiritu sa Diyos.
Orang gisgotan diya sa Roma 8, ang espiritu ng himatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Hallelujah! Gianak na ta, wala pa? Nanatay kinabuhi sa Dios, wala pa? Karon kay na may kinabuhi unsa may atong sunod buhaton. Sama sa bata pagkahimugso iniguha, di ba? Buhi ina kay buha kay idigagpi sa lubot sa kung di na buha. Patay pag-uha, buhi. Unsa may buhaton? No? Manang padilihon. No? Pwede sa inahan, pwede po sa gatas nga baligya. So, ang sunod dito, feeding. Muna, ang yaging imar, kung mo kalimot, pagpakaon. Kaya bisag na atay Diyos kung kinabuhi, uway kaong kaon, sa may mahitabo. No? Magluya. Dahil hinay-hinay, magsakit, mamatay. Unsay mamatay, ang atong espirituhanong kinabuhi. Maura po sa atong pisikal na lawas. Ini kahimugso sa bata, kung nasa kinabuhi, dili pasusohon sa inahan, no? Pipila ka oras, pipila ka adlaw, magluya, maluya ang bata, o musanto sa kamatayon. Mana mga igsoon, na agi sunod sa pag-anak pag-usab na ay pagpakaon. Ang gamay bata, dili na kahimo, nga mauray mo kaon, kay gamay, may pahimugso. Pero kitang mga magtotoo kay gihimugso ta, gianak ta, pag-usab nagko naman. Usa pwede ta nga mukaon, pinagi sa atong paglihok. Munang haron ta magpahimulo sa espirituhanong kalanon. Munang giingon sa Mateo 4:4, nga ang tao di lamang mabuhi sa tinapay, kundili sa matag pulong nga nagagula gikan sa bakba sa Dios. Munang sa unang Pedro kapitulo 2, versikulo 2, ingon nga mga bata nga bago pang nahimugso, tinguhaon nato ang gatas nga walay sambog nga mao ang pulong sa Dios. Hallelujah! Unsa may tumong nga mo kinahanglan na may gatas, doon na may espirituhanong gatas o espirituhanong kalanon para mutubo ta mga igsoon. Unsa may mutubo ang Dios nung kinabuhi. Dili ning tawhanong kinabuhi, Dios nung kinabuhi. Praise the Lord. Dahil samtang nagkaon ta, nagpahimulos, doon ay gitawag dito sanctification. Tungod kay naman tayo Diyos nung kinabuhi, nanatay Diyos nung kinaiya, o ganay balaan kinabuhi sa itong sulod. Kining kinabuhi balaanon ta adlaw-adlaw diha sa pulong. Munang mahibulong ka, kitang magtotoo, sa una, ganahan kag kalibutan, ganahan kag kalingawan, ganahan kag barkada, lag-laag, pero madugay, unsa man, mawad-an ka gana, kay naay kinabuhi sa Dios, balaan kinaiya sa Dios nga magbalaan nato adlaw-adlaw. Dayon sunod, unsa may mahitabo sa atong mapadayonon nga pagkaon, padayonong pagbalaan, mo nang isunod doon na po'y pagbago, renewing. Munang adlaw-adlaw baguhon ta. Nya kini pagbago musligyo sa atong salabutan. Kini atong una-una. Kay kung dili ni magbago, lisod ta masayod unsay kabubuton sa Dios. Kusa mo nang giingon sa Roma 12:2. No? Dili mo magpaumol niining panahuna karon. Inunuwa magpabag-o mo sa inyong salabutan. Aron inyong masayran unsa ang maayo, makapahimuot o hingpit nga kabubuton sa Dios. Kung di kay mabago ang atong huna-huna, ang inyong huna-huna, di ka masayo unsay maayo. Di ka masayo unsay makapahimuot sa Dios. Di ka masayo unsay kabubuton sa Dios. Muna adlaw-adlaw, muduol ta sa Ginoo, magpabag-o ta diha sa atong salabutan. Dayon ang Ginoo. Mao na ang buhat sa Dios. Resulta nini nga pagbago dunay
transformation. Munang mausab ka tungod sa kinabuhi sa Dios nga naa sa atong sulod. Kay humanta matransforma pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Sunod ana, building. Muna sa iglesia dili ta matukod kundi ta matransforma. Kundi ta matransforma magtotoo ang iglesia gubot. Napamanta sa atong natural. Sa atong mga tawhanong kinaiya, unod-nun, hulog ng pagkatao. Naining atong daan nga pagkatao, di ta matukod. Magsige na tag sinawayay, magdinautay, magsilusay, no? Magbingkilay, magbinuntanay, sinahay. Mao na atong hulog nga kinaiya. Sa hulog na ito nga kinaiya, sa natural na itong pagkatao, way maayo na ito mga igsoon, puros na kita mao. Muna di na lang kita magsinawayay, kay puros munta sa wayunon. Di na lang ta magdinautay, kay puros magigbuta maot. No? Huwag maging mapili na to. Huwag ganun nagkinhanglan ta sa kinabuhi sa Diyos. Baguhon ta, transformahon ta. Kay dili ta matukod sa Diyos, ingon nga lawas niya kundi ta mga bag-o ug matransforma. Why building may tabo? Kung mingon ka, ikaw igsuuna ka. Itudlo ni mo na igsuuna. Pila imong gipunting sa igsuon, duha. Ang naanin mo, tulo. Mas labaw ka tayong dautan, maot kaysa atong gisaway. Diba? Ang Lucas Kapitulo 6, versikulo 42, may wako masayo, ingon dito, ayaw kuhaa ang puling nga nasa mata sa imong igsoon. Mauwinoy unahag kuha ang truso nga nasa imong mata. So kung imong balansihon, ang imong gikuhit, puling rato. Pero ikaw na nanguhit ay truso. Nagpasabot, dako pa din ang imong kuhaonon kaysa imong gihilabtan. Panayong pa, mutudlo ka, duhara ang imong tulog. Kung kagdautan ka, ay labaw pa to. Kung hindi na lang tawag dinautay. No? Nga naman, sa hulog na itong pagkatao ay mapili na to. Daot kita mga igsoon. Mau ganing muduol tas Ginoo. Mau ganing kanunay tang mutawag sa Ginoo. Kanunay tang magampo, kanunay tang magbasa ampo sa pulong sa Ginoo. Haron mga usab ta. Kay ang makausab nato si Kristo ra. Ang kinabuhi ra sa Dios. O dili na mutubo ng kinabuhi bisag pila na ta katuig sa pahiuli, daan ra gihapon ta. Unang biglunon gihapon ta. Dali na ta matandog. Makadungog tag istorya malain man talayon. Kaya naman, ay kinaamang puta sa ato ang natural. Pero kung wala, ay bahala, oray mo din mandaot mo. Di ba? Oh. Di na ka magtagad. Nga naman, kaya ikaw nakabantay ka. Kanang mandaot, nagpasabot ka, nga naapak sa imong hulog na pagkatao. So kung magilabot ka, ang nagpaila na, nga naapak kita. Mga igsoon, kinahanglan yung kanunay tang muduol sa Ginoo. Tagdo na po ni. Then, resulta sa transformation building. Dayon, conformation. Ipasama ta sa dagway sa panganay anak sa Diyos. Samahon ta ni Kristo. Dayon katapusan, mahimaya ta. Glorification. Nagpasabot ng Diyos na may madayagan hinato. Muna ko ng iglesia gubot, ang iglesia magsige pagbingkilay, sige pag-awayay, nagpasabot na, huwag kita manubo anis kinabuhi. May pa'y manubo. Kahitubo pa. No? Kung ingon pa na, may pa'y, kung di ta manubo, di ta kasulod sa man. Di ta kasulod sa kingharian, sa millennial kingdom. May pa'y manubo, kaya makasulod pa. Kita, kung di ta manubo, di kita, no? Makasulod niya panahon sa millennial kingdom sa kingharian. Usa dayon kayo ang Ginoo mga igsoon. Munang matag karon ug unya, mga batanon, mga idaran muduol gitas Ginoo.
Mao ni atong unang tagdo ng atong espirituhanong kinabuhi. Dayon sunod, nakoy basahon diri. Kay kasagaran nato ang atong mangong gitagad kinindili tinuod. Dinhi sa unang Timoteo, related na rin siya mga igsoon sa atong paghalad. So, giingon dinhi sa Kapitulo 6, akong sugdon sa 17. Sugua katong mga dato ning panahona nga dili sila magmapahitason. Basig maglingi-lingi tag, awa may dato dire, watay apel. No? Kaya nag-isip ta nga taas ta sa uban. O naatay mga butang kaysa uban, mabigat tayo magpataas ta. No? Sugwa mga dato nga dili magpahitaas sa ilang kaugalingon. Magpapahitason o mulaong ba sa bahanding walay kasiguruhan kundi sa Diyos. Dili ta mulaom musalig sa bahandi nga walay kasiguruhan. Kini bahandi na to walay kasiguruhan. Daghang mga tao tungod silang paningkamot na dato na milyonaryo, nagsalig silang bahandi, pero pagkamatay sa ginikanan, sunod nilang henerasyon, nangawala ng kabangan, idiwaldas na sa mga anak. Di pamaligya, wala na nila ma-maintain ang ilahang sawan. Kadato ang ilang bahandi. Nga naman, dili ta magsalig sa bahanding sawan. Walay kasiguruhan. Kanang na to, walay kasiguruhan. Kung dili, ang sa mga sa Diyos nga naghatag kanato sa tanang butang sa madagayaon gyud nga atong pahimos. Asa ta magsalig sa Diyos nga naghatag nato sa tanang butang nga atong gipahimos. Kaya mga butang na to, dili ka kayo nga, di pa ako'y naningkamot, wa ka dyan ko maningkamot, aning negosyo, trabaho, di na ko na yung mga butangan. Mga ison, patambuta, tanang butang, ingon diri, no? Ingon diri, nga naghatag, Diyos naghatag nato sa tanang butang, sa madagayaon Diyod nga atong pahimusgan. Verse 18, nga magbuhat sila maayo. Kasunod, magbuhat og maayo, magmadagayaon sa maayong buhat, andam nga mang-apod-apod, mga taong kinabubutong makigbahit. So bantay din magbuhat sila maayo, magmadagayaon sa maayong mga buhat. Di lang magbuhat og maayo, magmadagayaon sa pagbuhat og maayo. Ingon dire, sa maayong mga buhat, andam nga mga apod-apod, mga taong kinabubutong nakibahin. Musir ka kung sa inaan mo ngadto sa uwan. Dili ta mahimong taong hapog. No? Kung dili, kini nga atong kinabubutong pagpanghatag, usa di ay kamaayong buhat. No? Praise the Lord. Nga kini nga buhat, kung imo basahon sa footnote, dili kahimutan sa Dios. Verse 19, magtipig alang sa ilang kaugalingon o maayong patukuranan, ingon nga bahandi alang sa umalabot. Haron makupta nila katong tinuod gyud nga kinabuhi. Mga igsoon, naa di ay tinuod nga kinabuhi. Naapoy dili tinuod nga kinabuhi. Ingon din magtipig alang sa ilang kaugalingon o maayong patukuranan, ingon nga bahandi alang sa malabot.
Kini din pagtipig sa ilang kaugalingon o mga bahandi alang sumalabot. Nagtipig kag bahandi dili karon kundi sa umalabot. Haron makupta nato katong tinuod gyud nga kinabuhi. Kaya ako basahon sa ihang footnote. 19:1. Gingon dinhi. Kalabot sa umalabot. Nagpasabot ang umalabot dinhi sa sunod nga panahon. Kini ding umalabot sunod panahon. Sa ni sunod nga panahon? Mao ni ang millennial kingdom. Unsay man tarong panahon na? Panahon na ta sa grasya. Panahon na ta sa iglesia. Ikapila naman ron nga panahon. Nanata sa ikatulong nga panahon. Kay doon na ramantay, upat ka kapanahonan for dispensation. No? Iskutan diha. Asa man gikan? From Adam. No? Dispensation before the law. No? So, ikaduha, dispensation of law. Panahon sa kasuguan. Muna ang Old Testament. Ikaduhang panahon. Dayon, ang ikatulong panahon, dispensation of grace. No? From Christ, first coming ni Kristo, unang pag-abot ni Kristo, hangtod sa pagbalik sa itong Ginoo, mauna ang third dispensation. Karon na si katulo. Mga igsoon, ug sa drama pa ni nanata sa kulbahinam nga bahin. Nanata sa climax karon. Uy, nanata sa climax nakaluya naman. Di ba ka na maminaw ka na mga telesirni? Murag climax na kay hapit na mahawan. Di ba? Kulbahinam na kayo kay mabisto na ditong mga sikreto. No? Nanata sa climax na leksyon. Nanata sa hinapos na panahon. Third dispensation. Ining panahon sa iglesia. Yan, nalang ni siya ay murag itawag gap before mabot ang last dispensation. Dispensation of kingdom. Sunod aning panahon na. Mga igsoon. Millennial kingdom na. Mao hindi ingon umalabot nga panahon. Magtipig kag bahandi para sa alang sa umalabot nga panahon. Dili kay magtipig kag bahandi karon panahon na. Kung dili tipigan nimo karon para sa umalabot. Ingon din nagpasabot ang umalabot dinhi sa sunod panahon. Kung itandi nimo sa una sa verse 17. Sa panahon sa kingharian sa dihang magpahimulos ang madaugong mga balaan sa ganti sa Ginoo. Alang niini magtipig yutag maayong patukuranan. No? Maayong patukuranan. Karong panahon na ingog bahandi nga mapahimuslan nato sa umalabot. Kini ding bahandi na toron kung maayo na to nirog manage, maayo na to nirog gamit para sa pamatigayon sa Dios. Usa na kapag tipig na to ug maayong patukuranan sa umalabot na panahon nga pagpahimulos ingon nga ganti unya sa pagbalik sa Ginoo panahon sa millennial kingdom. Praise the Lord. Kinsay gantihan? Kadtong nagtipig og bahandi alang sa umalabot. Dahil ko ng Ginoo, dili ta magtipig para karon, kung dili sa umalabot panahon sa millennial kingdom. Dayon, footnote 2, gingon din kadto na ning tinuod, gingon dire. Sa ato pa, footnote 2, ang walay katapusan kinabuhi nga gisgutan sa verse 12. Ini nga verse 12. Kinabuhi nga gisgutan.
ang material nga mga bahandi alang man sa natural nga kinabuhi sa tao ning panahon. So mga material nga bahandi para sa natong mga tao sa natural natong kinabuhi ining panahon. Kung magbuhat kag maayo pinaagi sa material nga mga butang, doon na tayo mabuhat alang sa tinuod nga kinabuhi. So kung ang ato diyang material nga mga butang, bahandi, magbuhat at maayo. Sa matong gibasan to maayo, pag bahin-bahin o pagpanghatag. No? Nagbuhat ka alang sa tinuod. Gingon dire. Gingon dire. Sa kinabuhing lumalabay tungod ni dili tinuod. So kato kini ang material nga bahandi alang man sa natural nga kinabuhi sa tawo ning panahona sa kinabuhing lumalabay o tungod ni ana dili tinuod. Unsa dinhi nga atong kinabuhi ron? Dili tinuod. Lumalabay. Kung magbuhat kag maayo pinagi sa material nga mga butang, doon na tayo mabuhat alang sa sunod nga kinabuhi, magtipig og bahandi nga mapahimusla nato sa walay katapusang kinabuhi sunod panahon. Naginhanglan kini nga mukuputa sa walay katapusang kinabuhi sa Dios nga maoy tinuod nga kinabuhi. Kay kung dili mukuputa sa tawhanon og natural natong kinabuhi sa pagtigom natong material nga bahandi karong panahon na alang sa kinabuhing dili tinuod. Magkagad kita sa walay katapusang kinabuhi imbis sa natural nga kinabuhi. Ang kana, unsa may atong gitagad? Unsa may atong gitinuod? Ang dili tinuod o ang tinuod? Ha? Muangko na lang kita. Kadaghanan gid nato ang atong gitagad kaning dili tinuod. Di ba? Kini ato ring tawhanong kinabuhi lumalabay. Dili tinuod. Pero mao'y gitinuod. Naay tinuod, wa tinud ah. Unsa man tinuod nga kinabuhi? Ang kinabuhi sa Dios. Mao'y tinuod nga kinabuhi kay eternal walay katapusan. Kinabuhi dayon. Pero ang atong tawhanong kinabuhi, isa kung saan na ito negatiman. Mamainit sa iyo mutag, mamahaw, mag-snack before maniuto, snacks na po before panihapon. Bisa kung saan o pagkaon atiman. Patay gihapon. Ha? Diba? Masubrahan pagkaon, diabetison, high blood, girayuma, no? Daghan ang sakit, kaya nasubrahan kaon. Kini din kinabuhi ang mga isulti ni tinuod. Pero mo'y akong gitinuod adlaw-adlaw. Bahala ka ko'y basa-basa Biblia, way imar-imar, way pahimulos, kay lagi manarbaho para kakwarta, magnegosyo, na busy sa butang para sa dili tinuod na kinabuhi. Pero ang tinuod, napasagda na to. Dire na ita nagtigom na rin, magway na gina dubinta rin, no? Cinta kape na, ah. Ang bot, tatay, pila na edad? Cinta kape. Resulta mabot kung dubinta. No? Oh, dubinta. Pero wala, lisod na. Ngayon, so? Kunya mo, magay atong gitinuod. Sige tag kabalaka, sige tag problema. Unsay atong ipa-eskwela sa mga anak, saon makabalay ta, no? Saon kapalitag motor, kapalitag sakyanan, saon na natay mayong mga biste. Di ba? Muna itong gitagan mo, itong gihaguan. Ang pangutana, ang tinuod na kinabuhi, ang kinabuhi na tinuod, ato bang itininuod? Kung saan na ito pag tinuod, muna natay gusto nga pagpahimulos adlaw-adlaw sa Ginoo. Dahil ang ato rin sa lapi karon makatabang. Kaysa atong pagbuhat, pag-share,
paghatag nato, pag-offer nato para sa Ginoo o sa mga igsoon nga nanginahanglan. Usa di ay ni kabutang nga maayo atong gibuhat nga naghimo tag maayong patukuranan para sa umalabot nga panahon sa tinuod nga kinabuhi, panahon unya sa millennial kingdom nga maghari ta uban ni Kristo. Gi-invest na to ang atong salapi sa klaro. Karon akan kanina ilan ato ganing mga investment nga na scam ta ato mga kuha kay mubutang na ko kay interest. Gini mga igsoon, klaro gini. Di gini may scam. Para gini sa umalabot. Kung people ta nga magtotoo, nga naghatag ngadto sa Ginoo. Ha? Klaro ka ta. Mura mag nganong di ta mohatag ya? Naniguro na kita. No, gisiguro ginato ning di tinuod. O ako ning ikaw mahal na rabarong bugas. No? Mahal na raba pong gasolina. Kung motor, gasolina. No? Munang, ato na lang po ng kapna ng atong ihalad sa Ginoo. Atong niyagi, Bernes kabi, atong isgutan ka ng atong ihalad, wa tayo taong isulduhan. Dili na mo padulog, pastor o ministro. No? Gipaambit na, katong naka-apel dire, ato nang gipaambit nga ang atong halad asa padulong, no? Ang gross na to nga offerings na ay gipadulngan. Unang una sa atong offerings pagkuha diha sa mga igsoon nga in charge sa atong offerings, dunay 20% gigahin para sa work, para sa buhat, no? Unsa man ning buhat? Seeking increase para sa buhat sa Ginoo, ilabi na din sa Davao Region, Cluster 1. Labi na ron nga ang krudo, supra na katunga ang pagtaas. So kini sila, kung naghalad ka sa atong ikapulog mga halad, kana mga halad mo nang gitawag love offerings, sobra sa ikapulog. So kung naghalad ka kanang para sa work na amoy share. Mo na gigon nakigbahin ta. Natay share capital nga miambita asa man buhata atong giapilan. Buhat sa Dios. Dili ni buhat sa tao, buhat sa Ginoo. Bisag naara mo dire, nanarbaho mo, nanguma mo, nagnegosyo mo, namuhay kahayop, kay people mo, matinubanon mo nga mihalad sa Ginoo. Naamoy share, no? Sa buhat sa Ginoo. Nakaapil mo, nakaambit mo, o sa mga sugarol pa, nakaabay mo. Nakapusta ka. Ini klaro. Dayon, another 5% para sa PTO. So, ng PTO, Perfecting Training and Service. Nagkaniling mga batanon, naka-appeal na training dito 6 months sa Osamis, di ba? Daghan na ta, mga batanon o katong gidasik mo training. Sulod sa unong kabulan, ang ilang registration, 2,000 ra. Imagine na 2,000. Di ba? Muna ang 5% natong gigahin para back up na mga igsoon. No? Back up na para sa PTO. Munang gikan pagsugod sa tuwang perfecting training sa Usamis. Sa nasunod, batch 28? 29. Nagpasabot, 28 years na. No? Wa kita makatsi, wa kita mahudi, wa kita makulangi sa atong perfecting training sa Usamis. So kanang mga igsoon miapil dito sa training, natay share na. Basta naghalad ta. Namoy share. Nakaambit mo tungod sa inyong paghalad. So kanang mga batanon nga nag-training, ahuman sila unsay ilahang na naambitan na kuha niya sa training.
napahimuslan o pinagi sa training, natabangan sila, nabansay sila, nga nagamit sila sa Ginoo. Mga igsoon, natay share anak kung naghalat ta. Dahil another 5% gibahin-bahin sa tulo. 1 to 2. 1% tuwag Malabon, 2% tuwag Middle Age Training Cebu, 2% na sa Iligan Collegians Training. So kining mga qualification basta naghalata, nakaambita. Praise the Lord. Pila na total? 30%. Dahil nagahin pa yun ang mga locality, 5% para sa mga co-workers. So, kining mga magbubuhat, asa sila mulakaw, asa sila muwadto alang sa buhat sa Ginoo, naamoy share. Praise the Lord. Ang kalampusan sa buhat, nakaambit mo mga ison. Bisa wa mo mukuyog tungod kay naghalad mo. Pero wa mo muhalad, wa gid mo makaambit. Wa mo i-share. So gidasig ta mga ison sa pagalan. Dayon ang sobra ana mga ison naa dinhi sa inyong locality. No? Gamit sa mga local expenses. Labi na na, naghimo mo koral, naghimo building, kung sa inyong gikwan. Di ka na sa inyong offerings. Kung sa kinita ng properties sa church, basta naghalad ka, apil ka, ato ni. Pero huwag ka muhalad, maulaw ko kag buingog ato ni, huwag ka muhalad. Di ba? Pero kung naghalad ka, buingog yung kag, amo na. Ato ni. Ngano man, may halad man. Ako po, apil mo ko. Halad mo ko. No? Isa ko rin, may buhalad, pero sa ato po ni. Praise the Lord. Pero huwag ka muhalad, huwag ka konsensya, kung tagwingog ato ni. Diba? Dahil ko nang Ginoo nga ison. Dahil kung sa mga nabuhat atong diapilan, dili na tawhanong buhat. Diyos nung buhat o kang tagian na nabuhat, mawan Diyos. Kung sa sadyang muambita, sadyang matinumanon tang muhalad, gisaad sa Diyos, iya tang kadalanginan. Praise the Lord. Mamakak ba ang Diyos? Mga ison? Mamakak ba ang Diyos? Dili. Kung sa iyang ipamulong yung tumanon, ang problema, kung kitang gisultihan, wata mo tuman. Muingon ang Diyos, dadaan ninyo. Malaki as 3 years, ang tibok ikapulo. No? Sa akong balay tipiganan. Aron dunay makaon. Dahil ingon siya, awa, sulayin ninyo ako karon. O dili ba buksan ko ang mga tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin nga wala ni David o arang kabutangan. Muto mo ison dili. O di mo muto, problema na ninyo. No? Once ang Ginoo mamulong, tumano na sa Diyos. Nga naman, kay ang Diyos matinumanon siya. Pero kung wala ito gibuhat ang atong part, kung saan man pagbukas sa tambuanan sa langit, kanang halaran diha, wa makakita guwaya na may kunik dito langit. Pero inighulog ni mo diha, ang tambuanan sa langit, mabukas, maabli. Bubuan ka sa panalangin. Mahibulong ka niining nga panalangin. Dili ra kwarta. No? Mahibulong ka. Di man siguro ka kwartahan. Di man siguro ka dato. Pero, unsa man, muna yung pa, pobre, pero hamugaway. Di ba? Panalangin na sa Diyos. Imong mga pamilya, mga anak, huwag magsakit-sakit, panalangin na sa Ginoo. Imong mga sakop, huwag na disgrasya, panalangin na sa Diyos. Mangumaka, panalanginan ka sa Diyos. Mamuhi ka gayo, pag negosyo ka, na ay panalangin. Kaya gisaan na sa Diyos. Para asa, sa iyahang mga katawhan. Kay na ay buhat ang Ginoo. Muli kung saan man pagpadayon sa buhat sa Diyos kung walay kwarta. Di naman madag-baklay-baklay na ito rin. Ikan may sa buha, padong na rin, madag-baktas niya. No? Isa ka bulan, kaya.
Oh, sorry, Pauli Baptas. Kasuway ka ko rin sa una, 1984. Baptas ko gikag lagumit. Alas 5 kadlaw gikan. Abot diri alauna. Pero karon murag di na siguro makayag Baptas. No? Sa una, mapugos kung yung Baptas kay kabayo o magisakyan. Sa motor, wala. No? Oh. Nakaroon kung wala ka. Walay mga balaan naghalad. Kung saan man ang mga igsoon, mabot din napita. O apoy buhat sa bandapit, kung saan mambot sa mga igsoon diri sa Little Bagyo, makaadto po dito. Di ba? Dahil kung saan mambot pagpanalangin sa Diyos, kung dili ka matinumanon. Muna ang Lucas 6:38, mingon siya, panghatag o kamo paghahatagan. Lahi na magprinsipyo ang Diyos o tao. Kay kita, tagay sa to. Kay ayha ako manghatag. Ang Ginoo lahi man, hatag siya. Panghatag o kamo paghahatagan. Dahil ingon niya dito, ang takos nga inyong ihatag, mabod ang takos nga bubalik. Kusang ingon niya dito, ang takos nga pinaugdo, dinasok, tinangkan, nag-awas-awas, ibalik na sa inyong sabakan. Pangutana, na-alkansi, wala. Muhatag ka, mubalik man. Pero kinalis na imong ihatag, tunga na imong ihatag, ako na imuli po nimo. Pero naghatag ka, saman, pinaugdo, dinasok, tinantan, o nagawas-awas, kung na sa unang mananggi ay. Inyohan ang bahin, ikapulo, Allah. Dasok yun sa mais, ugduhon yun, uyug-uyugon yun, tantanon yun, idasok, mag-awas-awas. Kung sa Ginoo, mubalik ra nga hina. Sa lakto, di ka malkansi yan. Kayo sa imong ihatag mo balik man. Kung naghatag ka, nagawas-awas, mo balik. Kung pinaugdo, dinasok, o tinantan, maupoy mo balik. Mana mga igsoon ang prinsipyo sa Diyos. Kung sa ayaw mo pagduha-duha, usahay, nagsigir mo tagtagan sa ato, kulang. Munang madugay, mahimot ang Kristuhanon, kulang. Sakitan na matag may nuntag, kanang tawana, kulang. Di ba? Sobrang kulang. Dili husto, o panguna-una, pag-isip. Yung ulit na kabantay, kita na yung magtotoo, kanunay man kulang, kita hustong muhalat, nganlan lang tag kulang ha, magtotoo. Mga igsoon, makambo ginunta ka. Kung gusto ka na panalanginan sa Diyos mo, nipagi. Kung di po mo muhatag, problema na ninyo. No? Kay ang dili muhatag, verse, kamulay basa. Verse 8 of 9. Gingon dito, makapangawat madiay ang tao sa Diyos. Ingon, tubag kung tao to, di mami nangawat Ginoo. Ingon Ginoo sa mga ikapulo o mga halad. Ang dili din nato paghatag sa ikapulo mga halad, gikawatan din nato ang Diyos. Tawag din ang mga igsoon. Gani sa lain translation, tulis gina. Ang Diyos mo'y atong gitulisan. Harap-harapan. Usahay, natay income. Niya kay magbalansi man ta dayon sa atong panginahanglan. No? Magbalansi ta sa atong bayronon. Ikaw magbalansi kay kulang pa man. Income ka, natay income, na ingabot 10,000. Ang atong bayronon o panginahanglan, 12,000. Ngayon lang yung tawag. Pasensya na Ginoo, kulang man. Wala kita ikahalan. May nagidako-dako ni mo Ginoo. Ni 15,000 po tato, kaya napantay mahabilin na pa ikahalan. Gibasol pang Ginoo. Gibasol pang Ginoo kay kulang.
Muna kung ingon, usbo na to ng atong binalansihan mga igsoon. Kung naagani panalangin ng Diyos, income ba? Income. Muabot na to. Ayaw sa nabalansiha imong bayronon. Ayaw sa nabalansiha imong panginahanglan. No? Balansiha una, pila may iya sa Ginoo. Kung anan si manahan na abot ni mong 2,000, ay sa gunahuna pila bayronon sa tindahan. Pila'y kastuhanan ni mo sa imong estudyante o kung sa mga palitonon. Bayronon bas kurente sa tubig. Balansiha usa ang 2,000 pilay iya sa Ginoo. So kung nagbansay ka, matinumanon tang naghatag ikapulo, pila may ikapulo sa 2,000? 200. Kung mugayin magigag another 5%, mo na gitawag love offerings. No? Laktod 15%. Pila may imo? 300. Sa 2,000 ang nabili nimo 1,700. Asa may dakos? 300 ug 1,700. Dako pa ng imo. Dayon balansiha ini kahuman ang imong bayronon. Pag balansi nimo, 1,000 na lang imong kwarta, imong bayronon kay 2,000 dos man. 500 lay kulang. Nya nagkag-adi lang sa ihalan aron 200 na lang gyud kulang. Magka-problema gi kay So kung 500 ang imong kulang, kumanan mo kuhay sa Ginoo sa imong panginahanglan, mag-ampo ka sa Ginoo. Ginoo bisag kulang ni 500, kay ako maging isiguro ang imuha. Ginoo nga ikaw ko'y mutagbo ining maong mga kulang. So kung people ka, people po ng Ginoo. Tagbuon po tong imong panginahanglan kay bisan kulang, gisiguro gyud nimo ang iya sa Ginoo. Kung matinumanon ka, matinumanon ang Diyos. Pero kung imo lang ito karon, kaya kulang lagi, di na lang hindi mo ihatag yes Ginoo, anak. Magka-problema ka. Mahibong ka, bubot inyong pamilya. No? Imong panginabuhi, di mag-ayo. Pamilya nimo di mag-ayo. Mga igsoon, ngano mo na, tunglo na siya. Kunan sa verse 9, chapter 3 sa Malakias. Ingon niya dito, o tinunglo kining nasura tungod kay inyo kong gikawatan sa akong mga ikapulo. Di pang himaraot yun sa Diyos. Tunglo. Dili ka people, tunglo. Ang tunglo pang himaraot. Di mag-ayo ang imong kinabuhi, espirituhanon, material, pang hinabuhi nimo. Di kayo mag-ayo. Imo pong mga anak, di mag-ayo. Pag-eskwela sa imong anak, di pa mag-mayo. So, doon ay daghang problema mo abot tungod kay wala ta magtuman mga igsoon. So, ang Diyos doon na siya ay prinsipyo. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6, ngadto sa city, ingon siya, ang nagpugas sa kanihin, muani sa kanihin. Apan ang namugas sa kadagaya, muani sa kadagaya. Kung mamugas ka kusalang kasalmon, ayaw pagunahuna, muani kagdaghan. Gibasi mo na si mong gipugas. Pero kung namugas ka kadagaya, muani sa kadagaya. Upugas ka tumagsako, ang natural. Muani sa daghan, kitako man, daghan man ka, gipugas. Pero imagine kung mag-uuma ka, kada simana ka namugas. Kaya nga ito na yung paghalad mga igsoon, sama rin dahil nagpagpugas. Pagpugas. So kung kana, si mana kang namugas, imagine na, pipila ka bulan, kada si mana po kang muani. Praise the Lord. Ano sige magpamugas? Kung kita ko ka, uma. Nga mo pong nagsige mo po kang harvest kada si mana, kaya sige mo po kang pamugas. Pero kung wala kayo ipugas, wala po kayo maani. Di ba? Kung namugas po ka jutay rapod o panagsara po ka kani. Mga na yung prinsipyo sa Diyos mga igsoon. So dalay ko ng Ginoo nga unta, mabuksan ta mga igsoon. No? Itang mga ginikanan, atong mga anak, ato daan silang tudluan sa paghalad. Kay kung kitang mga ginikanan, dili pitfall sa paghalad, mao po ng atong mga anak. Dahil ay ka problema sa imong mga anak.
ihalad sa Dios ang imong mga anak. No? Ang ilang kaugmaon, ang ilang pag-eskwela, sulti ang Diyos. Kaya ang ginuura, musangkap niya. Walang dili na ka magka-problema. Walang iisgutan niya sa Mateo 6, versikulo 21. Asa gani ang imong bahandi, tuwasab ang imong kasing-kasing. Dili daw pwede nga ang imong kasing-kasing itulak nimo dito sa langit, ang imong bahandi di asyuta. Kay asa ang imong bahandi, tuwa pa nimong kasing-kasing. Bisan pag itulak pa na imong kasing-kasing dito sa langit, kay imong bahandi di asyuta, mubalik din na dito. Kay asa ang imong bahandi, tuwasab ang imong kasing-kasing. Mga igsoon, kanang atong mga anak, bahandi na nato. Kabtangan na nato, ihalad na sa Diyos. Gani kung magbasa mo, bisag napaganis, taguangkan, wa pa mahimugso, napastiyan, ihalad na sa Diyos. Labaw nagmahimugso na, ihalad na sa Diyos. Labaw nagmagdako na, mag-eskwela na, ihalad na sa Diyos. Ginoo kini akong anak, no? Imo ra kong gipialan, dili ni ako. Ihalad na ko ninimo ang iyang pag-eskwela, ang iyang kaugmaon. Na kining akong anak, magamit nimo Ginoo. Ihalad nimo sa Ginoo. Imo man ang kabtangan, kung imo nang ihalad, ang imong kabtangan, imong mga anak tuwa sa langit, tuwa po nimong kasing-kasing. Ang atong pagpanarbaho, ang atong pagpanguma, pagnegosyo, ihalad po nato sa Ginoo. Ginoo, kining trabaho, kining negosyo, mao nimong tagbo sa among panginahanglan. Pero dili lang sa akong panginahanglan o sa akong pamilya, kung dili sa imong panginahanglan, Ginoo. Mangumata dili naman para na to. Magnegosyo ta dili naman para na to. Mamuhi tag mga hayop dili naman para na to. Panginahanglan ta. Pero na naapoy panginahanglan ang Diyos. Daigon ang Ginoo. Mga igsoon, inapunta, no? Last 12 naman. Naunta, mapatik ni sa itong kasing-kasing. No? Katong wala pa kasugod paghalag. Sugdan na itong maison. Katong pong panasa na. Pirmanintiho na nato. Katong nagalanganin, nga di na magalanganin. Dayong giyahan po nato ng atong mga anak. Haron mamatuto, mabansay sila, mahimo silang, man, ang atong pamilya nga matinumanon, nga naghalad sa Diyos. Tanang nga nato, pati ang atong kaugalingon, ihalad nato sa Diyos, alang sa pamatigayon sa Diyos, alang sa panginahanglan sa Diyos, o pagkagbo, mga igsoon, sa tanang panginahanglan sa buhat sa Ginoo. Kaya katapusan, ayaw mo kalimot, karong Sabado, ministry meeting. No? Mubaba mo dito sa ubos. Kay kami po, musaka pataas. O, di ba? Musaka pa doon malita. No? Mag-abot ta dito sa binyo. Ministry meeting, mga iso. Tagaan na itong panahon ang Ginoo. No? Dili kay ang ato rang lugar. Kung balihon na to, kung kita mo hindi tagaan sa Ginoo panahon. No? Karon nga maayo pataglawas, makahimo patag ihalad na to atong panahon. O atong buhing lawas sa Ginoo. Tagdo nato ang buhat sa Dios, panginahanglan sa Dios, pamatigayon sa Dios, kay ang Dios magtagadtog sa atong panginahanglan. Hallelujah! Salamat sa Ginoo Hesus. Amen.